Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome again to our 365 Daily Devotion. Our topic for today is Full Armor of God, the breastplate of righteousness. And our scripture for today is Ephesians 6, chapter 14. Stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. So, ang sinasabi dito na breastplate is yung righteousness. So, part siya ng full armor ng ating Panginoon. So, our first teaching is the spiritual forces of evil will not give up without a fight. So, sinasabi dito na yung mga kaaway, hindi sila titigil sa pagde-destroy, hindi sila titigil sa panunukso kung hindi natin sila lalabanan. Kasi, sila yung tipo na hindi sila susuko hanggat hindi nila nararamdaman na talo sila. Na hanggat nararamdaman nila or nakikita nila na may puwang sila doon sa isang tao or sa puso ng tao, hanggat sa tingin nila kaya nilang pasukin, kaya nilang sirain, sisirain nila. So, as a servant of God and as a seekers of God, we need to fight them. Second, the devil cannot accuse the believers anymore. So, pag sinabi nating believers, we need to be holy. Kailangan talagang tinalikuran natin yung mga kasalanan natin kasi we can fight the devil kung tayo mismo gumagawa tayo ng mga kasalanan. Kasi parang imamak tayo ng mga devil na bakit ka lumalaban sa akin, ginagawa mo naman to, di ba nga labag to sa utos ng Panginoon mo. So parang nagiging hypocrite siya kung lalabanan natin yung devil pero tayo gumagawa tayo ng mga kasalanan, hindi natin tinatalikuran yung mga makamundong bagay na sumisira sa relasyon natin sa Panginoon. Third, our righteousness is Jesus' righteousness. So, tinawag tayo na Christ-like for a reason. Ibig sabihin, kung anong meron ng Panginoon, dumadalo yun sa atin. Yung katwiran ni Jesus Christ, dumadalo yun sa atin. And kung paano niya nilabanan yung mga tukso ng mga panahon na nandito siya sa lupa. 'Di ba? Nilabanan niya yun sa katotohanan. Dilabanan niya yun gamit ang mga salita ng Diyos, ang mga pangako ng Diyos, and ayun dapat yung gawin natin sa kasalukuyan. And now, moving naman tayo sa application, believe in Christ's righteousness imputed in us. So, kailangan maniwala tayo na yung righteousness or yung katwiran ng Panginoon is nakatatak sa puso natin na simula nung nagpabayubay ang Panginoon sa krus, simula nung nag-sacrifice siya for us, hindi na nawala yung spirito niya sa atin. Yung Holy Spirit na iniwan niya sa atin is nandito at nandito pa rin. And dapat tayo maniwala dun para lagi tayong ma-remind na we have someone na i-guide tayo na God is always with us. Kaya nga, paulit-ulit nating sinasabi na if God is with us, nothing can be against us. Second naman is be righteous just as we are righteous before God. So before God, di ba nga, noong mga panahon pa lang ni Eva at Adan is talagang we are righteous. We tend to do right things. And we need to be like that sa kasalukuyan. Kumbaga, iniisip kasi natin na it is impossible kasi no one is perfect. Lagi tayong magkakasala. But no, it's not impossible kasi nothing is impossible with God. Kumbaga, lahat ng sa tingin mo na hindi mo kaya mo kapag sinama mo si God sa plano mo, di ba? And kung talagang mag-focus tayo sa Panginoon, kung talagang tatalikuran natin yung mga kasalanan at haharap tayo sa Panginoon, hindi imposible na magkaroon tayo ng righteousness. Sinasabi sa verse or sa Bible na walang papantay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Yes, but kaya nating sumunod sa yapak niya. Hindi man tayo maging kasing perfect ng katulad ng Panginoon, at least sinusunod natin siya. Ginagawa natin yung sarili natin as a Christ-like, as a Christian talaga. So last but not the least is build the kingdom of God by obeying the Great Commission. So kailangan sumunod tayo sa Panginoon sa mga pinag-uutos niya at talikuran natin yung mga makamundong bagay. And build the kingdom of God. Make disciples of all nations. Kapag ikaw naniwala ka sa Panginoon, you believe na sa araw na taktang panahon is maliligtas tayo, you share it with other people, especially sa family mo, sa friends, sa loved ones, kasi
ayaw natin na tayo lang yung mapupunta sa langit. Gusto natin na yung mga kasama natin dito sa mundo, yung mga mahal natin sa buhay is kasama natin sa pagkuha or makakasama natin sa langit sa taktang panahon kapag niligtas na tayo ng Panginoon. So we build that kingdom and we need to spread the word of God so that lahat is mailigtas. So yun lamang po, and see you again on our next 365 daily devotion.